Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, andito naman ako sa aking kalamansian. Tapos, itong bagong tanim, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-abono, no, sa mga bagong tanim. Halimbawa, 2 to 3 months pa yung kalamansi ninyo, paano siya abunuhan. Okay, so bago natin abunuhan, of course, tanggalin muna natin yung mga damo sa paligid, no, para hindi sila yung makinabang sa abono. So kailangan i-round weeding 'yan. Tanggalin 'yan. Tapos yung pag-aabono, pakita ko sa inyo para hindi mamatay yung inyong kalamansi, lalong-lalo na pag mga 2 to 3 months pa lang yung kalamansi ninyo. So, ang pag-aabono, kailangan wag mong ilagay dyan sa puno talaga, puno ng kalamansi. Ayan, yan. Kailangan i-distansya mo dyan lang sa paligid. Ganyan lang ang pag-aabono. At saka, pag 2 to 3 months pa ang kalamansi mo, yun lang, isang dako, parang ito lang. Ganito lang karami. Ganito lang karami yung yung abono na ilalagay mo. Ayan. Ganyan. Ganyan lang ang pag-abono. Kunting-kunti lang. Pag 2 to 3 months. Pero kapag malaki na yung kalamansi mo, 4 to 5 months na or 6 months hanggang isang taon, damihan mo na yung pag-aabono mo. Katulad nito, 1 year na ito, isang taon na. So damihan mo yung kailangan na nitong dagdagan ang abono, no? Isang handful of abono na. So ganun pa rin, tanggalan ng mga damo sa paligid. Kailangan tanggalan ng damo sa paligid. Ayan. Para yung kalamansi ang makinabang sa abono. Ayan. Tinatanggalan ng abono ni Inday. So ito, mga 1 year na ito. 1 year. So pag isang taon na, kailangan marami-rami na yung abonong na ilalagay mo. Para sufficient yun sa tanim. Makuha niya. Ayan. Tulungan po si Inday para madali. Ito. Ayan. Tingnan mo, oh. Noon, inabunuhan ito ng ammonium sulfate. Ngayon, pwede na itong abunuhan ng ano yung abono na dala? Hindi, yung isa. Yung urea. No, abunuhan na yan ng urea. Abunuhan natin handful of ganito na karami ang abono natin. Ganito na, oh. O, isang dakot na. So, ganun pa rin sa paligid. Huwag lang isagad dyan sa kanyang puno talaga para hindi yung mamatay yung kalamansi. At saka, yung ano kasi, yung kalamansi, pag tutubo na yan, yung mga ugat niya ay pupunta yan sa ibabaw, ganyan, sa palibot niya, sa paligid niya. So, ang makikinabang dyan, of course, yung mga ugat na nasa paligid. So, nakita ba to? O, ganyan. Ayan. Ganyan lang. Ganyan. Ganyan. Ayan. Nandyan lang. Yan ka kalayo, no? Yung pag-aabono. Yan.
At saka, ang importante dyan, mag-aabono, yung, halimbawa, umulan kagabi, or pwede kang magtubig, tubigan mo, at saka abunuhan mo. Hindi yung mag-aabono ka na, ano ka ng tuyo ang lupa. No? So, kailangan yung umulan kagabi, so sa araw na ito, mag-aabono ka, para madaling ma-absorb ng iyong tanim, ng iyong kalamansi ang nutrients na nasa abono. Okay? So yun lang kung paano ba ang pag-aabono at kailan dapat mag-abono. So kailan dapat buwan-buwan at saka ang sa pag-aabono kailangan basa yung lupa, no? Yung umulan, tapos kinabukasan, mag-abono ka. Kasi basa yung lupa. So, thank you so much for watching, mga Amega and Amego nako here in FB. So, ito ang farm sa Laak. Thank you so much. Overlooking dito banda, sarap mag-unwind at saka ang hangin, malamig, no, nakakawala ng stress, kaya gustong-gusto ko dito sa Laak. Laak, Davao de Oro. Ayan. Oh, nagpicture-picture sila, oh. Ayan sila yung mga kasamahan ko dito. Okay.